Mga kababayan, ito yung ating unang pag-usapan ngayon patungkol kay Pulong Duterte. Ha? Naku, mga kababayan, ano ba yung kay Pulong? Mga kababayan, meron po si Pulong ngayon, binitawan na salita na kung saan siya po ngayon ay nasa dahig, no? Sa Netherlands. Ngunit mga kababayan, ito po ang binitawan ni Pulong. Mga kababayan, yan po ay post din ng isang DDS, si Lynn Diaz. O, isang DDS yan. So, ang post niya, ayan po mga kababayan, at yan po ay yan po ay statement ni Pulong. No? Ito po ang sinabi, kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Misteryoso, may galap shoutout po. Ha? Ito mga kababayan, ito ang sabi ni Pulong ngayon, kapag ang tatay ko ay namayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. On his comment about his father's situation. Mga kababayan, ganito po yan. Kung mamatay man ang putang inang ama mo, problema na niya yan. Bakit mo idadamay ang Pilipinas? Bakit mo idadamay ang taong bayan? 'Di ba? Kung may galit ka kay Marcos, si Marcos ang paghigantihan mo. Kaya, huwag ang taong bayan. Bakit kung mamaya pa ang tatay mo o hindi mo gawing mapayapa ang Pilipinas, bakit mo idadamay ang tao? Kung may galit ka kay Marcos, kay Torre, kay Remulla, yun ang balikan ninyo. Kaya nga mga kababayan, inuulit ko, huwag nyo talagang ibuto si Sara sa 2028 kasi alam nyo na kung ano ang mangyayari. Uulitin ko, mga kababayan. Si Sara po, kapag nanalo yan, pagka-presidente sa 2028, isa lang ang bukod tanging gagawin yan, maghihiganti. Hindi po yan magtatrabaho bilang presidente para sa Pilipinas at sa gobyerno. Kung hindi, maghihiganti. Lahat ng kalyadong nakakulong yan, mga kababayan, palalayain lahat ng mga kriminal, mga kurakot, magnanakaw at kung ano-ano pa, mga rapist, mga human trafficker, pauuwiin niya yan at lahat iaabsuelto. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, dito pa lang, makikita mo naman mismo sa statement ni Pulong, kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Yan po mga kababayan ay post ng isang DDS na si Lynn Diaz. So, wag niyo sabihin fake news ako, galing sa isang DDS supporter yan. Yan ay post niya. At ang sabi, tandaan mo yan BBM, iba si Kong Paulo, kaya magdasal na kayong nagpakidnap kay Tatay Digong. Alam na ninyo kung gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte, di ba? Kita nyo mga kababayan, di ka sa kulungan ka din magdudusa. Sabi ni Ma'am Pasita Antonio, ipaglaban mo po, wala silang mga utang na loob, sabi ng mga nagko-comment. So Pulong, kung sakali man na mamatay si Digong dyan, maghiganti ka kay Marcos, maghiganti ka kay Remulla, kay Torre, kay Marbel, at kung sino pa. Huwag mong paghigantihan, yung taong bayan. Bakit mo idadamay yung taong bayan? Hindi naman ang taong bayan nagpakulong dyan. Ang nagpakulong dyan, yung balikan nyo, si Trillanes. Bakit ayaw mong bantaan si Trillanes? Bakit kay PBBM ka? Si Trillanes ang nagpakulong yan. Takot ka ba kay Trillanes? Di ba? Oo, kasi Trillanes ang balikan ninyo. Kasi si Trillanes ang nag-file niyan, si Trillanes ang nagpakulong niyan. So anong kinalaman ng taong bayan dyan? Bakit ang taong bayan ang babalikan ninyo? Bakit ang taong bayan ang anuhin ninyo? Kung namayapa daw ang kanyang ama, hindi daw niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Bakit nyo gagawin dyan sa Pilipinas? Bakit hindi kayo maghiganti dun sa mga nagpapakulong yan? Si Senator Trillanes, balikan mo. Diba? Hanapin nga natin sa TikTok kung totoo ba to, mga kababayan, yung sinabi ni Pulong. Ito Pulong. Kapag namatay si Digong. Ito, mga kababayan. May hapon kong. Sa mga dabawin nyo, inyo man may gitagaag mandato, ang wagin ng siguraduhon na ang Davao magmalinawon o siguraduhon nato nga ang kaugmaon sa atong mga. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya.
kumakain, medyo tumaba nga, medyo, yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inalagaan naman siya ng mga doktor din sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Ginaod. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang siya daw siya, mientras si Bangag pang presidente. Doon lang daw muna siya sa Pilipinas habang si Digong daw ang presidente, si PBBM daw ang presidente. May mensahe ba siya kung Doon lang daw muna siya sa dahil. Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Kumusta po si tatay Digong? Kung may mangyaring masama kay Tatay Digong, lagi niyong tatandaan ng sinabi niya. Sa Heritage Park, ito ang patunay na mahusay talaga ang mga I do not enter. 2022 pa bang kuhay budget? No, sinabi niyo ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang Ma'am non-allocables Sonia, hello po. sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa bang kuhay budget? So may labot na di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuin niyo, di may gutomon o way suporta ng national government. Di may mga matay. 2022 pa bang... US Diba? President. Hindi daw sila nagugutom kung walang suporta ng national government. Hindi daw sila mamamatay. Hindi talaga kayo mamamatay. May sahod kayo at ang laki ng nakuha Ninyo ninyo. sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors. Bumwelta ang palasyo sa pagbabanta ni Congressman Pulong Duterte na titiyakin niyang magbabayad raw ang lahat ng kumidnap umano sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ni Congressman Pulong matapos ibasura ng International Criminal Court ang interim release ng dating Pangulo. At Nako. live mula sa Malacanang nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili Mase. Ano ba ang tugon ng palasyo dyan sa mga pahayag ni Congressman Duterte? Tama ka, Ruth, nagsalita na nga ang Malacanang tungkol sa naging desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang apela na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dapat mabuhay sa pagbabanta, iyan ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa desisyon ng ICC. Sabi kasi ni Congressman Pulong, isang political theater ang nangyaring desisyon ng ICC at para raw sa kidnappers ng kanyang ama, titiyakin niyang magbabayad ang lahat ng ito sa mga krimen na kanilang ginawa. Pero giit ng Malacanang, hindi na dapat magbanta dahil hindi naman tayo nabubuhay sa isang barbaric world. Dumistansya rin ang palasyo sa naging desisyon ng ICC. Hindi raw nila masasabi kung mistulan nga bang nag-backfire ang mga naging pahayag noon ni Kita nyo mga kababayan, ha? Matagal kong Sa tiguang naman daw siya. Hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni giubo niya ang jacket, pakita niya sa yung mga apo nga kung saan na siya kapayat pa. Payat na. Sa reaction sa iyo mga apo ko? Siyempre, naluoy ra. Ingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung mga hinununan, mga anak. Kung bulag sila. Isang member of Congress. Sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang Na ibenta ng media. Sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang ating mahal na Presidente Rudy. Na yung Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Diba? Huwag daw mapagod sa pagdasal na makauwi si Digong. Pero ang sabi ni Digong, yung Diyos mo pinako sa krus, nakawala ng bilib. Paano ka nga ba daw tutulungan ng Diyos kung nakapako nga naman? Diba? Ay Diyos ko. Paano ka nga ba naman makakatulong daw Hesus Kristo kung nakapako ka sa krus, nakakawala daw ng bilib, sabi ni Digong. Tapos yung mga putang inang DDS, sasabihin, Lord, maawa ka Lord, tulungan mo si tatay, tang ina nyo. Diba yung Diyos natin, nakapako sa krus, hindi makatulong? Kasi nakapako ang kamay. O, bakit kayo mananawagan ngayon? Anong sabi ni Digong? Tang inang Diyos niya nakapako sa cross, nakawala ng bilib. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Diba?
Paano ka ngayon tutulungan? Kung nakapako ka sa cross, paano ka daw bibilib na tutulungan ng Diyos? Kita ninyo? Tapos yung mga butang inang bubong DDS, tumatawag ng Diyos, pinagdasal-dasal. Kaninong Diyos kayo nagdasal? Di ba ang Diyos nakapako sa cross? Hindi matulungan si Digong niyan. Nakawala ng bilib. Kung ako Diyos, ipako mo ko sa cross, putang ina. Sabi niya. Yung Panginoon, hindi ka pakinggan nun, Pulong. Huwag ka nang magsabi na salamat sa patuloy niyong pagdadasal. Hindi kayo pakinggan ng Panginoon. Kasi yung mismo yung tatay ninyo, sinabi, ang Panginoon hindi makakatulong na nakapako yung kamay sa krus. Nakakawala ng bilib. Kaninong Diyos kayo nagdadasal? Mga DDS, may Diyos ba kayo? Di ba ang Diyos daw natin nakapako sa krus? Kita mo yan. Na ibenta ng Former President Duterte. Medyo Ito, Pulong, nagbanta. Nagbanta kung mamatay si Digong. Bumwelta ang palasyo sa pagbaba. Opinion sa 2026 na marami talaga Ngayong hapon ko. Sa mga kapwa ko Pilipino sa iba't ibang Pulong Duterte, binalaan ng mga kapwa niya kongresista. Isang babala sa mga kapwa niya. Kumusta po si Tatay Digong? okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise. Medyo Ma'am Selpa Glory, hello po. Pero Ma'am Agnes. healthy siya. Inalagaan naman siya ng mga doktor din sa loob. May pag-asa ba tayo kung Okay, mataba. Tapos pagdating kay Kopman, hindi pwede. Payat, may sakit. Mga kababayan, yan po ang ipinost ngayon. Kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Yan ang sabi ni Pulong. Nako, mga kababayan, mahirap ito. Nako, delikado ito, mga kababayan, nakakatakot. Bakit? Biruin mo kapag namatay si Digong, hindi natin alam, baka bigla nilang pagbubumbahin yung mga mall, no? Naku, mga kababayan, ito ako, aware lang ako. Kasi, di ba ang sabi niya, kapag ka namatay daw si Digong sa kulungan, hindi daw niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Hindi natin alam, baka yung mga mall dyan, pagtataniman nila ng bomba yan, mga simbahan, di ba? Mga paaralan. Naku, delikado ito mga kababayan, at inamin pa naman nila na sila daw ang bagong oposisyon ngayon. Hindi daw ang liberal. Sila daw ang bagong oposisyon. Naku po, mga kababayan. Tandaan nyo yan kapag ka namayapa daw si Digong, hindi niya gawing mapayapa ang Pilipinas. So, ano gusto mangyari? Anong gagawin niya? Kasi hindi daw gawing mapayapa ang Pilipinas. Guguluhin niya, may pasasabugin dito, may susunugin dito, may papatayin dito, may ganon? Diba? Hindi daw gawing mapayapa ang Pilipinas. Ala, Diyos ko. Sige nga, i-search nga natin mga kababayan. I-search natin kung totoong statement yan. Kasi pinost yan ng kapwa niya DDS. Ito tayo mga kababayan. Pulong Duterte nagbanta na kapag namayapa si Digong ay hindi niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Ito na. Mga kababayan. Saan dito? Pulong Duterte nagbanta. Ayan, nasaan ba dito? Ibalik si Tatay Digong sa bayan. Pagkamatay ni Rodrigo Duterte, fake news. Nandito lang ako, relax. Ito mga kababayan tignan natin sa mga posts. Noong 2022. Ayan, ito yung pinost ng kapwa niya DDS noong 2022. Hindi po ito nanggaling sa akin mga kababayan. Nanggaling po ito. Meron Kent, nakita ko nga yan ngayon lang, sabi ni Ma'am Ashley Kate. 'Di ba? Kasi ito po ipinost mga kababayan, tignan niyo po 37.2k likes at 10,000 comment and 1,000 share. Kita niyo mga kababayan,
Yan ay pinost ni Lynn Diaz. So, kung totoo man ito, nako po, delikado mga kababayan. Ito po, banta ni Kung Paulo, Metropolitan, no? Nako, sa TikTok po pala ito. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang sa kabila ng kauna-unahang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulo. Kita nyo mga kababayan, nag-post siya dito, tandaan mo yan, BBM. Nako po, ala, delikado ito mga kababayan. Ito po yung nag-post, si Lynn Diaz. Ayan, siya po yung nag-post mga kababayan. Na nagbanta daw si Pulong, kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gawing mapayapa ang Pilipinas. Nako, Diyos ko, bakit di maalarma mga military ngayon? Naku, dapat nga ipagbigay alam to ng ng military. Dapat ito si Pulong under investigation ito Kasi hindi to maganda mga kababayan. Kasi bakit? Tandaan ninyo meron pong mga confidential funds itong mga to. Kaya kung tutuusin man, mga kababayan, kaya nilang gumawa ng gulo. Kasi bakit? May grupo sila. Ilang mga party list ang hawak nila. Pwede silang gumawa ng gulo mga kababayan. Nakakaalarma ito. Nagbanta si Pulong na kung mamatay si Digong sa kulungan, hindi niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Naku, mga kababayan, mahirap yan. Naku, kailangan pala ngayon, mga kababayan, ni PBBM mag-ano na ng martial law. Bakit? Ngayon pa nga lang, may impeachment na Rason yan, Isa sa rason yan, mga kababayan. Yung impeachment complaint, tapos magkakagulo dyan, may sumabog dito, may mga ganitong mangyayari. 'Di ba, mga kababayan? Naku, mahirap yan. Kailangan natin maging alerto, mga Pilipino. Kasi yung mga ganitong gawain ng mga terorista to, gawain ng mga rebelde ito. Mga kababayan, kung tatakbo si Risa Hontiveros at PBBM Presidente, Sir Ken, sino iboboto mo? Actually po, si PBBM hindi na po pwedeng tumakbo. Diba? Subukan niya para makita nila kung saan sila pupulutin. Naku, mga kababayan, ako po'y nananawagan Ako po'y nananawagan sa mga sa militar na itong pagbabanta ni Pulong ay hindi po ito maganda. Actually, mga kababayan, hindi po nanggaling sa akin to. Nanggaling po ito sa kanilang kapwa DDS na si Lynn Diaz, na kung saan ito po'y umani po ng 37.8, 37,800 likes at 11.1 thousand comment and 1,000 share. Tignan natin yung mga share niyan. Mga kababayan, Diyos ko po. Ayan po, pinost niya po yan. Ngayon lang, ilang 8 hours ago. Yan po, 8 hours ago, nagbanta si Pulong na kung mamatay man si Digong, hindi daw niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Ako po ay nananawagan, sana makarating po ito, sa Mga kababayan, puntahan po ninyo si Lynn Diaz at saka paki-share po ito sa militar, sa Armed Forces of the Philippines. Dapat makita po ninyo ito mga kababayan, itag nyo po dito, comment po kayo, #Armed Forces of the Philippines, #PNP, nang mabasa po ito ng kapulisan at kasundaluhan. Kasi hindi ito mga kababayan, hindi po ito basta-basta nakakaalarma ito kasi bakit? Kung mamatay daw si Digong, hindi niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Di ba? Kasi alam niyo kung bakit? Pati sa NBI, naku, mahirap ito. Mga kababayan, kahit nandito ako sa abroad, nakakatakot kung may mangyari dyan sa Pinas. Yes, ma'am, kasi syempre yung mga kamag-anak mo, di ba? Kung may mga anak ka dito, apo, pinsan, kapatid, di ba? Mga kaibigan, delikado. Alam niyo, pag namatay daw si Digong sa lukulungan, hindi daw niya gawing mapayapa ang Pilipinas. So, ibig sabihin, huwag siya maghiganti sa taong bayan. Dapat ang paghigantihan niya ay yung mga nagpapakulong sa tatay niya, si Trillanes, di ba? Tsaka si PBBM, hindi naman si PBBM ang nagpakulong dyan. Si PBBM sumunod lamang sa batas. Di ba? Tsaka si General Torres, sumunod lang din naman si General Torres, si Marbil, si Remulla, di ba? Nako,
Diyos ko, mga kababayan, mahirap ito Dapat ito, imbestigahan ito ng military, ng NBI, ng CIDG, lahat, no? Ng kapulisan, kasi mahirap yan. Iparating ninyo ito. Actually, si Yusik Claire Castro, makakarating kay Yusik yan. Oo, makukwento niya yan kay PBBM. Diba? Naku, as if naman. Pero sa totoo lang, dapat pag may bantaan na pinagsasabi, dapat mga ganyan, pinadampot na at ikulong. Actually, mga kababayan, yan na naman ang sasabihin nila. Wala silang sinabi, no? Wala silang ganito. Ipagbabanta yan O, di ba? Maraming salamat po sa iyo dyan, ma'am, sa yung super chat. Gawing Prime Minister si PBBM. Push Parliament, to Parliament. Mga kababayan, delikado po yan. Alam nyo, sa totoo lang, delikado talaga yan. Yung pagbabanta na yan, no? Kasi buhay natin yan Yung nakasalalay at nakataya dito, paano kung anong gagawin nila dyan? Paano kung mangyari dyan na mayroong isang event, katulad ngayong lugar, ngayong panahon ngayong buwan na ito, napakadaming piyesta. Nandyan ang Nazareno, nandyan ang Sinulog, di ba? Nandyan ang ati-atihan. Naku, delikado ito, mga kababayan. Malay natin kung magka-shoot, next month mamatay si Digong, tapos na nangyari na yung ati-atihan, yung Mascara Festival, di ba? Naku, mga kababayan, delikado ito. Hindi ito maganda. Baka bigla nilang may pasabugin sila dyan, may guguluhin sila dyan. Naku, ganun yan. Mga taga Davao kasi nandoon ako noong nag-working student pero walang binatbat ang mga, binatbat ang mga angas-angas dyan. Diba? Sabi ni ni Sir Joseph Mindoro. Reform to Parliament System, PBBM gawin na nating Prime Minister forthwith. Diba? Actually, mga kababayan, mahirap po yung inyong mga pinapangarap na gawing Prime Minister si PBBM kasi kung bakit? Marami pong mga dyan, mambabatas na hindi pumapayag. Kasi bakit? Pag binago po kasi natin. Pero alam nyo kung sa totoo lang, kung baguhin natin, ganito yan Sa mga nagsasabi na gusto nating gawing Prime Minister si PBBM, hindi po yan mabadali. Hindi po ganun kadali na gawin agad na Prime Minister kasi ganito yan. Kapag kagawin po nating Prime Minister si PBBM, dadaan pa po yan sa isang pagpupulong, pagmimitingan, at kailangan charter change. No? Pag charter change, kailangan pagbubutuhan yan ng mga kongresista, ng mga senador. Kasi ang mangyayari kasi niyan, mga kababayan, walang pinagkaiba sa federalism yan. Ang federalism kasi, Luzon, Visayas at Mindanao, may kanya-kanyang namumuno yan. Mga mayors, congressman, governor, sila po yung magbuboto-boto doon. Halimbawa, no? Ma'am Selpa Glory, maraming salamat sa yung super chat. Thank you so much po. No? Ganito yan. Ang federalismo, mga kababayan, halimbawa, Maynila, si Isko ang mayor. Si Isko, meron siyang 8 na city councilor. Yung mga city councilor na yan, kung halimbawa napapangitan sila kay Isko, sila na ang magdesisyon kung sino ang ipapalit nila kay Isko sa hanay ng mga city councilor. So yun po yun. Hindi na sila mag-i-eleksyon dyan na kada barangay boboto na may mga botohan, ballot box. Walang ganon. Ganon ang federalism. Sa Davao City, Mayor si Baste. Doon si Baste, kung ayaw na nung mga city councilor niya, maghahanap sila ngayon doon sa 8 city councilor na ipapalit kay Baste. So hindi na sila mag-i-eleksyon para barangay. Sila na lang doon na mga nakaupo. Ngayon dito naman sa parliament, ganun po mga kababayan. Merong presidente, merong prime minister, hindi na mag-e-eleksyon. Ang mag-e-elect na lang itong mga kongresista at senador kung sino ang pipiliin nilang presidente or gagawin nilang prime minister. Ganun yon. Kung sakali naman na si PBBM ang napili nilang prime minister at maganda ang pamamalakad, hindi nila papalitan yon. Pero kung darating ang panahon na marami nang nabubutas kay PBBM, marami nang nangyaring hindi nila nagustuhan, pwede nila yung tanggalin at mag-elect sila lang. Wala na yung taong bayan. So sa madaling salita, wala na tayong power sa eleksyon nun. So ngayon mga kababayan, pwede na silang magdeklara na ganito kalaki ang tax, ganyan ang tax natin. So which is kaya po nangyari yan sa Indonesia mga kababayan, which is nangyari yan sa Indonesia na sila na lang ang nagko-control na ganito kalaki ang ating sahod, ganito kalaki ang ating ganyan. Kasi bakit? Wala ng power ang taong bayan nun. Wala ng power ang taong bayan. Maliban na lang kung mag-rally ng lulusubin sila doon, sunugin sila katulad sa nangyari sa Nepal at Indonesia. Kasi bakit? Sila lang nag-i-eleksyon
Hindi na ang taong bayan ang namimili, kung di sila na. Kung napapangitan sila kay Marcos, naghahanap sila ng panibago. 'Di ba? Pag ayaw naman nila dun sa kapalit kay Marcos, maghanap na naman sila ng panibago. Sila-sila na lang yan, nagbabalik-balikan. Sila-sila na lang nagbubutuhan. Wala na ang tao. Tapos, meron pa tayong pinasa dito na batas na tinatawag nating anti-political dynasty. Tandaan ninyo, kapag Prime Minister ang sinasabi, hanggat ang Prime Minister ay hindi gumawa ng kamalian or sakit sa ulo sa bayan, hindi mapapalitan. Sure po ba tayo lahat ng gagawin nating Prime Minister? Paano kung mangyari parang si Cabral yan? Lahat ng illegal, nakakalusot, dumadaan sa kanya. Diba? Mga kababayan, ganun po yun. Hindi madali ang salitang Prime Minister. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan, sa Congress pa lang maraming aayaw dyan. Bakit? Kasi syempre nangangarap din yun sila maging presidente tapos mag-prime minister ka. Paano kung si Romualdez ang maging prime minister? Halos lahat ng kongresista hawak ni Romualdez. Hindi na sila makakaupo nun. Si Romualdez na lang palagi. Kasi bakit? Hawak ni Romualdez ang lakas CMD na halos 200 plus ka congressman ay nasa kanya. Siya ang leader. Paano kung si Romualdez ang naging prime minister? Walang palitan doon habang ilang taon. Walang palitan yun hanggang sa mga ugod-ugod na siya. Bakit? Kasi siya ang may hawak ng lakas si MD. Nakakatakot yung ganun. Diba? Paano kung si Sara? Diba? Ganun po yun, mga kababayan. Hindi ko naman kinukontra. Mas maganda yung ganun na mabago naman yung ating constitution, no? Pero nagagamit ka, alam nyo, wala namang problema kahit sino maging prime minister. Ang problema doon, alam nyo, ang posisyon at ang pera, temptation yan. Kahit gaano ka pa kabait, kapag ka matintal ka, ang demonyo kasi at ang demonyo at ang Panginoon, left and right yan. Yung right demonyo, left ang Panginoon. So ito itim, ito pula, ito puti. Kapag ka nalakas dito ang dinig mo sa pula, magiging masama ka. Pero pag malakas ang dinig mo dito sa puti, magiging mabuti ka. Yung tukso, layuan mo ako. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng bilat, nilagyan ng lotion. Di ba kibuloy? Kay rami ng ay nako, ayaw ko na. So yun po yun, mga kababayan. Kaya delikado po itong ginagawa ni Pulong ngayon, mga kababayan. Prime Minister sa Japan sumuko dahil di kinaya ang problema ng bansa. Kaya believe ako kay PBBM, masaya daw siya magtrabaho para sa bansa, pagsilbihan mamamayan. Kaya believe ako. Actually, Ma'am Mems, si PBBM kasi, hindi kasi siya katulad sa ibang presidente na kunting sabi, kung sino makapatay kay Digong, tawag agad sa NBI, padampot si IDG, pakulong yung nagsabi. Yung mga ganyan, tandaan niyo yung impeachment nga, sabi niya, do you think kung ang impeachment ay susuportahan ko, yung isang buhay ba ng Pilipino magbago? Di ba? Kung si PBBM pareho lang utak ng DDS, magre-resign din yan. Bakit? Biruin nyo yung problema ni Digong, pinoproblema nila, tapos may problema pa sila sa bahay, may problema sa pamilya, may problema sa amo, tapos puproblemahin mo yung problema ng iba. Kaya yung iba, kapag utak DDS, susuko talaga. Bakit? Problema ni Digong, kasi ginawa niya yan. Tapos magugulat ka, ikaw OFW, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa amo mo, may problema ka sa trabaho mo. Tapos pupunta ka doon kay Digong, iiyak-iyak ka. Si Tatay Digong, bakit ka nasaktan? Unahin mo yung problema ng pamilya mo. Uy, putang ina ka. Bakit ka nag-iiyak-iyak dyan kay Digong, hindi ka naman kaano-ano? Sige nga, yung problema ni Digong, pinoproblema mo. Ngayon, kung ikaw doon na nalit ka pagbalik mo doon sa amo mo kasi may ultimatum ka, may curfew ka. Pag natanggal ka dyan sa trabaho mo, maging kolorom ka dyan. Tapos si Digong, nakakulong hayahayang buhay, bilyon-bilyon ng pera. Diba? Yan ang isipin ninyo.
Ako kasi alam ko yan mga kababayan kasi yung nanay ko FW din eh. Alam nyo ba pag day off ang nanay ko, imbis na ang day off niya 8 hours, minsan 6 hours lang umuwi na. Bakit? Sasakay pa siya, malayo pa biyahin niya, sayang papasyalan, tapos yung amo niya may curfew, kailangan alas 5 na sa bahay ka na, huwag kang umabot na alas 7, alas 9, alas 8 pag uwi. Kasi bakit? Curfew mo yan. Tapos ang ginawa ng mga OFW doon, nagparty-party, tapos umiiyak-iyak, tapos pag uwi niya doon sa trabaho niya, hindi na alam yung gagawin. Si Tatay Digong, nagluto para sa amo ipakain pag uwi. Si Tatay Digong, kawawa. Yung niluto na puro asin ang nilagay, imbis na lagyan mo ng bitchin, ang nilagay niya, asin, iodized pa, yung pinong-pino, sobrang alat. Kaya ayun, nasa bunutan ng amo. Bakit? Wala sa hulog. Yung niluluto, hindi natupag, kaya inatupag yung si Digong umiiyak. Diba? Iniyakan si Digong, ultimo pagluto, umiiyak. Ultimo paglalaba, imbis nang ilagay niya daw ni ang binuhos, sunrox. Ayun, namuti lahat ng damit. Nasira. Tapos yan, minumudmod na ni Madam. Madam, why did you do that to me, Madam? I'm so sorry. Tapos sasabihin ni Madam, do you know how much is my damit? It's my dress. It's worth $1 million. It is mahal din than your buhay, this thing. Yeah? It's so expensive. It's so very expensive. Tapos pagdating doon, sasabihin niya, Baba, I'm so sorry, Baba. Sasabihin naman ni Baba, do you understand what I'm talking? How many times I told you, you should cook very well. Why should you put the more salt, no? If you put more salt, then you put more sugar. If I want to eat more this food, no, I don't like this food. Can you eat this all? You wasting money, you wasting food. Yeah? I'm so sorry, Baba. Yeah? Ganun yan. Kasi bakit wala na sa hulog yung isip nandun sa mga Duterte? Ang iniisip, Pilipinas, Duterte kami. Diba? Putang ina. Kaya yung amo, what kind of music is that, Dilayda? Layda, what kind of music is that? I hear that something every day. I hear that so very noise. I don't like that kind of music. Yeah? Wala na sa hulog eh. Ganyan yan mga kababayan. Maraming nakaka-relate niyan. Ngayon nga, kahit nanood kayo sa akin, bigla kayong humahalakhak dyan. Marinig ng amo, ano nangyari? What happened to you there? Why you so noisy inside? Why did you not sleeping? Tomorrow you can wake up early because you cook our food. Yeah? Naku, Diyos ko, mga kababayan. Ganun yan. Magugulat ka doon, sabihin mo ni Madam, what is your problem, Madam? Come here, Dilayda. Can you make plancha my hair? Plancha. Tapos narinig mo, Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin. Ganyan. Habang pumaplansya, nahinto mo yung plancha. Pilipinas, Duterte pa rin. Naputol yung buhok ni Madam. Napatay ka dyan. Paplansyahin yung muka, paplansyahin yung likod. Diba? Maricel Soriano. Ang pamagat ng palabas ay sunugin mo ng plancha kasi tanga-tanga ang yaya. Diba? Ganyan yan. Sa kakapanood ninyo dyan ng Pilipinas, Duterte pa rin. Wala, naputol ng buhok ni Madam. Ayun, na-plancha ni Maricel. Yeah. Ay, nako. Diba? Karban buhok ni Madam. Bagong riban yun. Tapos naputol. Tapos ngayon pag sinampal kayo ng amo nyo, minaltrato kayo, tinulak kayo sa bintana, tutulungan kayo ng Duterte na nahulog kayo doon, uwi kayo nakakahon. Pinaso ng amo nyo yung mukha ninyo, sinampal kayo ng planggana, tapos bubuyong-buyong ka ngayon dyan kasi wala ka sa hulog. Puyat ka ng puyat, kakanood mo ng Duterte Pilipinas pa rin. Tapos ito pa ang masaklap, nag-iipon ka, para ipang pamasahe mo papunta ng Dahig para makita mo lang si Sara doon ng pa-interview. Tapos gumastos ka ng 100,000, balikan 1 at 200,000, magpa-picture ka lang. Bakit? Nauwi mo ba si Sara? Diba, Mamims? Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Tapos pag nabugbog ng amo, nagpapatulpo. Tapos sabihin ni Tolpo, sige, video to, 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan kita 100k, umuwi ka na, pangpuhunan. Tapos yung video, kumikita ng 10 million.
Tapos yung amo hindi nakulong. Diba? Video kita, episode 1, 2, 3, 4, 5. O, 10 million ang kinita. Tapos, yung binigay sa'yo, 100k pampunan. Ay, nako. Diyos ko po. Diba? Ako nagsasabi lang ako ng totoo. Diba, Sir Henry? Tutulungan ka, 100,000. Oh, magkano ba yung baboy? Ilang baboy gusto mo? Tindahan. O, sige, patayuan kita dyan. O, episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawat video, tag 2 million, 3 million ang views. 6 yun. O, yeah? 2 times 6. 12 million. Magkano kinikita sa 12 million? Po, tangin na. 5 million din yan. 3 to 4, 4 to 5 million din yan. Ay, nako. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Siyempre, vlogger ako, alam ko yung ano niyan. Algorithm yan. Ay, nako, mga kababayan. Ibig mong sabihin, malaki kinita ni Tulfo. Ay, naku, Ma'am Emma Baticos, Diyos ko, magdeklara ba yan ng bilyon ang asalin at asset niya kung maliit ang kinita? Ikita mo ng mga video niya, milyon. Diba? So, yun po yun, mga kababayan. Milyon talaga kinikita ni Tulfo, mga kababayan. Hindi natin maitanggi yan. Susunod.